Pag alam niyong gawa ng dyablo, don't entertain. Minsan, alam niyo, hindi natin kailangan ng deliverance. Alam niyo kung ano kailangan natin? Salita ng Diyos. Na malaman natin na one of our purpose is mabuhay po tayo doon sa katotohanan ng Diyos. Kasi alam niyo po, marami tayong mga kaibigan, marami tayong mga nakakausap. Sometimes nakikita po natin yung ganong karakter. Amen? Alam niyo, mas maganda na aminin mo na lang kung sino ka talaga. Aminin mong walang-wala ka talaga. Aminin mong nanghihina ka rin. Dan, pekein mo ang iyong sarili na ikaw yung bagay na yon. Marami pong ganyan nanggagaya ng mga nakikita po nating mga K-pop artist, K-papangit ng ginagaya. Kapag may nakita tayong idol po natin, talagang gusto natin, in even buhok, forma, ginagaya po natin. Na to the point na ang nangyayari, yung image na dinesign ni Lord sa'yo, hindi na yung image na gusto ng Panginoon, or hindi na yun yung nangyayari dahil meron ka ng kinokopyang iba. Nabubuhay ka doon sa ibang muka, na which is, hindi prepared ni Lord na maging image mo. Are you excited? Okay, let's go to our key scripture. Number 1, and you will know the truth, and the truth, everybody say truth, and the truth will set you free. Amen? Ang sabi ng Panginoon, pag nalaman mo yung katotohanan na mismong iyan, ang siyang magpapalaya sa inyo. Amen. Meron na po ba ditong nakaranas ng, nung nalaman mo yung katotohanan sa Diyos, pinalaya ka nun? O sometimes, mas marunong ka pa sa Diyos na, Lord, hindi yan yung truth na nais ko. Meron minsan ganun na iba yung truth ni Lord sa truth natin. Sometimes, mas magaling pa tayo kay Lord. Totoo yan, totoo. Pakitap yung katabi mo. Sabi mo, di ba minsan ganyan talaga tayo? Amen. So, minsan mas magaling pa tayo sa kung ano yung gustong mangyari ng Panginoon. Bakit ko nasabi? Kasi alam mo, mga kapatid, may mga pagkakataon na we decide something or nagdidesisyon po tayo ayon doon sa kung ano lang yung kagustuhan natin o kung ano yung understanding natin. Hindi po tayo nakarely doon sa understanding ng gusto ng Panginoon. Lagi kami nag-uusap dyan ni Pastor Joseph, si Pastor Joe, yun nasa likod po nating gwapong-gwapong pastor. Lagi po kami magkausap ni Pastor Joe. And madalas po namin pinag-uusapan is yung pagkakaiba ng understanding ng tao sa understanding ng Diyos. Halimbawa, sinabi ng Biblia, pag sinampal ka sa kanan, iharap mo yung kaliwa. And for him and for me, it's too personal. Na kapag sinampal ako sa kanan, ihaharap ko pa yung kaliwa. Kasi minsan, kapag sinampak ako sa kanan, hindi pwedeng walang bawi sa kaliwa. Parang ganun yun Napatawa yung mga taga-tondo. Di ba? Huwag natin alisin, totoo at katotohanan. Amen. Nag-uusap kami madalas ni Pastor Joe. And hindi, minsan, may mga bagay sabi niya, alam mo, Pastor, ang hirap talagang intindihin ng Christianity, Kasi alam mo yun, yung mga gusto natin mangyari, sometimes hindi nangyayari. Why? Kasi nga, hindi yun yung gustong mangyari ng Panginoon. Amen? Ngayon, kapag nalaman mo yung katotohanan, ang maganda pala sa Diyos, kapag niyakap mo yung gustong mangyari ng Panginoon, makakalaya ka. Naandun yung kalayaan. Naandun ang kalayaan, saan? Sa katotohanan. Na kapag nag-relate ka doon sa gusto ng ating Diyos, alam mo, you have this peace of mind. And being free in God is a state of peace of mind in all aspects of our lives. Amen? Living in a toxic world, napaka-toxic po ng mundo. Are you there? Nandiyan pa po ba tayo? Napaka-toxic ng mundo, napaka-toxic ng paligid, and sometimes, ang church minsan nagiging toxic din. Sometimes, ang church, one of the area na kung saan nakakaranas tayo ng toxicity, is church. It's very hard in our days. But having a
Truth. Everybody say truth. In Jesus Christ, alam niyo po ano mangyayari? Yung buhay po natin magiging toxic-free. And maybe we have this question in our mind, Pastor, what is truth? Ano nga po ba yung truth, Pastor? Truth, ano po ba yung totoo? Kasi minsan, alam nyo, kagaya ng sinabi ko kanina, akala mo yung totoo na alam mo, yun na yung totoo. Minsan, iba po ang sinasabi ng realidad sa katotohanan. The reality is you are in pain, but in truth, you are victorious. Reality, no, in reality, you have this sickness and diseases, but in truth, you are totally healed. Amen? So, minsan, taliwas kasi, Pastor, iba kasi yung nararamdaman namin, yung nararanasan namin doon sa sinasabi ng Biblia, sa sinasabi ng Panginoon. At ang hirap po namin, Pastor, i-reconcile yung nangyayari po sa amin, yung nakikita po namin, kaysa doon sa sinasabi ng truth na sinasabi ng Bible. Pastor, ang hirap kaya, Pastor, na mamuhay na sinasabi ng Bible na layuan mo ang demonyo at lalayuan ka niya, Pastor, mas paborito kong lumapit sa demonyo. Yes, totoo yan mga kapatid. Sometimes, mas nasanay po tayo sa negative things. That's why, yung buhay po natin, mas pinaniwalaan na natin yung manifestation ng negative na lagi nating ina-adapt. What you behold, you become. What you behold, you become. What you embrace, it's totally manifesting. Kapag pinaniwalaan mo yung isang lies from the enemy, at iyan ay in-entertain mo sa mind mo, that's why sabi ni Paul in Romans chapter 12, renew your mind. Kasi bakit kapag in-entertain mo sa mind mo, it becomes water in your heart. You know what is water? Water means word of God. And the word become flesh. Na kapag sinabi mo yan, kapatid, it becomes flesh. Kasi bakit? Nagwa-watering sa puso mo. At kapag nagwatering sa puso mo, out of the abundance of the heart, the mouth speak, in accordance to the Bible, sasabihin ng bibig mo. Amen? Are you there? At pag sinabi ng bibig mo, yun yung nagmamanifest. That's why we need to be careful. Pakitignan yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, be careful. In every word, nalalabas sa bibig na yan. Alam niyo po, I just want to testify this short experience. Almost 2 years. No, it's almost 2 years. No, sabi nga, gusto kong kunin yung ni Pastor Reggie Santiago. Sabi ni Pastor Reggie, I don't want to share something personal. No, something personal in my family, no, do sa buhay ni Pastor Reggie kapag hindi pa napagtatagumpayan. Amen. So sabi ko, maganda yung ganong aspeto ng character. So alam niyo po, hindi man lingid sa kaalaman ng karamihan, Pastora Kimi and me has a situation 2 years ago. Tama na mahal na, 2 years ago. And this situation is, alam niyo yun, hindi ko naintindihan nung una. Hindi ko maunawaan, hindi ko maintindihan, naguguluhan ako, yung parang ganon. Yung parang nagugulat ako sa misis ko and something and so and so. Amen. Hindi alam ng karamihan, and I don't want to detail some of the tawag dito, situation na pinagdaanan na namin mag-asawa 2 years ago. Ayaw naming i-share sa pulpito kasi ayaw naming maging burden. Amen. So, nagsabi ko kay Mrs. Mali, share natin. Kasi total, napagtagumpayan natin So, sabi niya, sige, go. So, may approval naman ng aking commander-in-chief, no? Amen. Ito na nga, merong mga bagay ako na hindi naintindihan kay Pastor Kim. May mga bagay na hindi ako naintindihan 2 years ago. May mga manifestation in her move, in her body, or in her language, or so and so, on the way she think, on the way she react, on the way she move o so and so, no, may napapansin ako and ini-intercede ko sa Diyos. Amen. And I found out yung aking asawa ay nag-struggle for depression and matinding may anxiety. No? Hindi namin pinapalamin even to
to our family, no? Hindi namin pinapaalam dahil gusto po namin i-deal silently. Amen. Gusto namin i-deal silently. And alam niyo po, and even on how she, ano tawag dito? Makipag-fellowship, on how she react to other people, and so and so. Nakikita po nating maayos ang aking asawa. But deep inside, may mga struggle inside sa kanya. And glory to God, no po, glory to God. This Lord, our God, no po, move, naki-intervene si Lord. Amen. O kasi may mga bagay, kahit siya and even me, hindi namin talaga naiintindihan. And even siya, hindi niya alam. Amen. Hindi niya alam. No? Talagang dumating, tatalo kami silently, no? Hindi namin, yun, actually, hindi talaga namin pinapaalam talaga. Glory to God for the strength. Glory to God for the, ang tawag dito? For the truth. Amen. And this God move, no po, marami siyang naging encounter kay Lord. Napakaraming dealings na inayos ng Panginoon. No po, sa biyaya ng Panginoon. Ayan si Pastor Kim, malayang nakakatayo. Amen. Ang hina naman ng palakpak na yan. Malayang nakakatayo. No? At ngayon, masasabi ko, alam niyo, matagal naman na. No, masasabi ko, wow, malalaman mo na nag-success ka. Joke lang. Di ba? So, sa biyaya ng Diyos, no po, kaya nga nag-uusap kami, sabi niya, salamat sa Panginoon. Eto na, no, He cleared everything. Yan ang ng Panginoon sa kanya at sa amin. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos dahil patuloy kaming pinatatag. Amen. Siguro, because of lots of struggles, lots of, dahil hindi po biro, mga kapatid, ang manguna ng simbahan. Nag-start siguro, maybe, nung tayo po ay nag-struggle ng matindi pagdating sa pagpapaayos ng church, nung tayo po ay nawala sa Ebamin, hanggang sa nailipat tayo sa lugar kung saan medyo hindi po tayo komportable, and so. Nagkapatong-patong ang lahat ng mga problema and mga struggles na dinil po namin personally kay Lord. And glory to God, we're free. Eto yun. Hello. And you will know the truth, and the truth will set you free. No? Minsan kasi, alam niyo mga kapatid, iba yung realidad. Sa totoo lang, reality is, sometimes you felt, Lord, bakit parang ang unfair? Amen. Bakit parang hindi patas ang buhay? Hello? But, uulitin ko, kapag nalaman mo yung katotohanan, yung truth mismo, ang siyang magdadala sa iyo sa kalayaan. Doon nakakapasok ang kaaway diyan, no? Once you deal something from God, this enemy is trying to destroy your process para at least hindi ka magtagumpay doon. At purihin ng Panginoon, hindi magtatagumpay ang dyablo. Amen. Amen. Now, ang tanong kasi natin dito, na naging tanong ko rin mga kapatid, what is truth? Ano nga po ba yung truth, Pastor? Kasi kung napagtagumpayan nyo at nalaman nyo what is truth, I need to share it. Amen? Ito po yung naging susi while looking for the truth. Kasi nga yung reality, yung realidad, yan yung nakakabulag. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Amen? Now, what is truth? Ano nga po ba yung truth na sa amin, no, ako, personally, tinignan ko. Glory to God. And sabi diyan, the Word is truth. Everybody say, Word. The Word
is truth. Wala nang ibang katotohanan, kundi ang salita ng Diyos. Di ba? Yung kagaya nun, kagaya nung sinabi ko kanina, nag-uusap kami madalas ni Pastor Joseph at pinag-uusapan namin yung pagkakaiba ng corporate world sa organization ng church. So, ibang-iba. Hello, are you there? Sa corporate world, madalas, palakasan dyan, pagalingan dyan. Samantalang dito sa religious concept, pagandahan ng buhay, hindi pagalingan ng galing. Pagandahan ng puso, hello, paayusan ng karakter, pahingian ng tawad. Sa corporate world, sa mundo, payabangan, dito naman sa Panginoon, pababaan. Sa corporate world, siraan, dito sa Panginoon, buuan. Ang mundo, gusto kang sirain. Ang Diyos, gusto kang buuin. Amen. So yung pagkakaiba, are you there? Nandiyan pa po ba tayo? No, kung nakakaranas ka nung unfair na treatment ng mundo, ibahin mo sa Panginoon. Dahil kapag nasa Lord ka, doon mo malalaman yung truth. Hello? Kasi bakit? Maririnig mo ngayon yung word. Amen. Faith comes from hearing by the word of God. Hello? So, ang pananampalataya nag-i-start kapag ikaw nakikinig. While moving in that struggle, no po, kami ni Mrs. Thank you so much for the life of Pastor Reggie Santiago. No? Nakikinig kami lagi sa sakyan. Tawag dito, mga preaching ni Pastor Reggie. And glory to God, no? Kung nanonood man si Pastor Reggie ngayon, salamat sa buhay niyo, Pastor. Blessing kayo sa amin. Amen. So, nakikinig kami ng mga preaching. Alam niyo, si Mrs. hindi ko maiwan sa bahay. Kaya nga lagi po siyang kasama sa mga kasal na pinupuntahan ko. No, ayoko siyang iwan sa bahay. Dahil pag nag-isa na, iba na yung pwedeng maranasan niya personally. So that's why I decided to, sige, sama ka sa akin, halika, isasama kita, ganito, and so, and so, and so, and so. Ganon, no? So, sa biyaya ng Panginoon, bawat pakikinig ng salita ng Diyos, it molds me. Si Pastor Akim, minolde. Kasi alam nyo, hindi kumot nakikita nyo na ang galing magturo, ang galing magpaawit, ang galing sumayaw, ang galing sa ministry, ang galing sa mission, and so and so. Hindi kumot na nakikita natin na, uy, grabe yun, tindi oh. You're the man. Hindi. Sometimes, no, there is a struggle inside, but the grace of God, no, purihin ng Panginoon, yung realidad hindi nagtagumpay. Ano yung nagtagumpay? Yung truth. Why? Because of His Word. Kaya nga sabi ng John 17 verse 17, sanctify them in the truth. Your Word is truth. What do you mean by that, Pastor, na sanctify them with truth? Kasi bakit? Mga kapatid, ang daming kasinungalingan ngayon. Napakaraming lies ngayon. And sometimes, yun yung pinaniniwalaan natin. No? Sometimes, we are in a one-sided story. Hello? Na kung ano yung nakita natin, kung ano yung narinig natin, yun yung truth sa atin. Hello? That's why, even you, mag-i-struggle ka. Tignan mo pa lang yung gobyerno po natin. Amen? Simula nung napalipad si Duterte sa Hague, no? Starting that day, na talaga namang iba ngayon yung naging move ng ating bansa. Then, ang social media hindi matahimik. Babad ka lagi sa social media. So, ano mangyayari? Hindi mo na alam kung ano yung truth behind. So, as a pastor, hindi mo naman pwedeng hindi mo alamin dahil nananalangin ka for the government. At ngayon, nakikita mo yung realidad, ano yung truth doon? Kaya ako,
Kaya ako sabi ko sa Panginoon, Lord, dalhin mo ako sa realm na kung saan may pag-asa ang bansang to. Amen. At sinasabi ng Panginoon paulit-ulit, may pag-asa ang bansa. Kaya yun na lang yung tanging makikita mo. Oops, kahit anong pangit ng nangyayari ngayon sa paligid, still, I have this faith that this God will move to this nation. Luzon, Visayas at Mindanao. Amen. Hello. Saan po natin kailangan magpa-sanctify? Dahil nga marumi yung ating paligid, marumi yung ating mga naririnig, marumi ang ating mga nakikita, marumi ang mga nakakarating sa atin, we need to sanctify our soul. Hello, church. We need to sanctify our soul by the Word of God. Amen? Yung Word ni Lord ang magdadala sa iyo, saan? Doon sa katotohanan na kung saan, ay, marami palang kasinungalingan ang mundo. Amen? Kailangan kong mas maniwala dito sa sinasabi ng Diyos. Kasi nga, alam nyo, why people struggle? Why people, tawag dito, nai-stumble? Why? Because there is no truth in their heart. Anong panghahawakan mo kung walang truth? Amen? Amen? Anong panghahawakan mo? That's why there is word. Everybody say word. There is word na siya magdadala sa iyo. Okay, ito yung totoo, ito yung hawakan mo, ito yung dapat niyong panghawakan. Amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. No? So, ang katotohanan ng Panginoon ang siyang dapat dala po natin. Kaya I encourage every one of us, wag lang yung mga kapatid, don't rely on only in presence of the Lord. Yes, in the presence of the Lord, there is freedom, but in God's Word, there is truth. Amen. Hello? Are you there? Kasi bakit? Pagkatapos po niyan, alam niyo po, napakaraming nakaranas ng presence ni Lord, pero hindi naman lahat nagstay. Wala akong kausap. Uulitin ko, may 10 ketongin na pinagaling si Lord, pero isa lang ang bumalik. Amen. In short, hindi po natin pwedeng i-base na kung saan ang taas ng kamay mo sa pagpupuri sa Panginoon, umiyak ka pa nga, hello, di ba? Ang tindi ng pakikipagniig mo sa pananalangin sa Panginoon to feel the presence of God, but still, mga kapatid, it's not enough. Only the truth can bring us, freedom. And that is the Word of God. Amen. For you to avoid struggle. Kaya sabi ko kay Pastor Akin, mahal, pray tayo, rely on God's Word, babad tayo, pray tayo, ganyan, and so, and so. And then, nakikinig kami ng mga message, and purihin ng Panginoon, unti-unti. Sabi ko, wow, the return of the comeback, ang Pedro Penduka. No? The return of the comeback. Nakikita ko siya tumatayo ng talagang very sharp, tumatayo ng and so, and so. No? Purihin ng Panginoon. Amen. Hello? Alam niyo po, nung kami po ay naging mag-asawa, ano lang naman istorya lang naman ito, ito na nga mga Mars. Nung kami po ni Mrs. Ayin, kami po ay naging mag-asawa, bilib na bilib po ako dyan dahil sobrang laki na naging adjustment niya. Laking squatter po yun na pangasawa niya. And knowingly, my Mrs. is very, iba po yung kanyang kinalakihang pamilya. Amen. So, ako na laking squatter, tapos iba yung status ng aking Mrs. na kinalakihan niya. Tapos, naging mag-asawa kami. Hello? Ano yung expect mo? Iba yung understanding ko doon sa understanding niya. At iba yung understanding niya sa understanding ko. So, makukulture shock ako, makukulture shock din siya. Amen. Kaya nga minsan, pag sinasama ko, sir, sa misyon,
nag-aalangan ako, mapapatulog ko kaya to sa sahig? Kasi kami, karton lang, pwede na eh. Pag nasa misyon, kaya kong matulog sa sahig na hindi sementado, no? Kahit yan ay lupa lang, latagan lang natin ang insulation niyan, pwede na. No? Paano kaya kung yung asawa ko isama ko dito? So, medyo, ba't purihin ng Panginoon? Nakita ko yung adjustment for the sake of ministry. Wow! Kasi bakit? Truth yun eh. Naano ko sa reality nang nakikita ko, amen, kasi nga itsura pa lang, ibang-iba na sa kinalakihan ko. Amen. Actually, itong itsura ko, nagkaroon na lang, na-adapt na lang. Na-adapt na lang yung culture. Kung ang word yung truth, at etong sasabihin ko sa susunod is very, very specific, yung word, I think, it's a person. Hello? Sanctify them in that person, particular, your word or that person is truth. Sino siya? Si Jesus. Everybody say, Jesus. Jesus is truth. John 14:6, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. Everybody say, truth. So if truth is a person, amen. Hello, nandiyan pa po ba tayo? Tingnan po natin, no? Ang galing eh. Ang sabi nung title po natin, kanina, kung mababalikan po natin, ang sabi ng title po natin, kailangan na yung purpose po natin ay mabuhay saan? Sa God's truth. Ibig sabihin, purposely, kailangan mabuhay ka kay Kristo. Amen. Sometimes, hindi talaga tayo nabubuhay kay Kristo. Hello? Nabubuhay tayo doon sa realidad. Nabubuhay ka doon sa nararamdaman mo lang at nararanasan mo lang. Hindi doon sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Pero kapag isinama mo ang ating Diyos, kasama mo ang ating Panginoong Yesus, ano gagawin ng Lord? My God, aayusin niya yung buhay na yan. Kasi bakit? Hindi papayag ang Diyos na ikaw ay mapahamak. Tingnan po natin to. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Isang patunay na ang purpose po natin, one of our purpose, mga kapatid, is mabuhay sa Kanya. Mabuhay sa ating Panginoong Jesus. Kasi alam niyo, wala nang ibang magpapakompleto at mag-aayos kundi ang Panginoong Jesus lang. Amen. He is the only person na makakatulong sa iyo para alin, mabuhay ka sa totoo, hindi sa kasinungalingan. Now, what is life without knowing the truth? What is life without knowing the truth? Ano nga po ba ang buhay kapag wala ka sa katotohanan? Magulo yan, promise, I tell you. What is life without knowing the truth? Number one, life is full of lies and deception. Kapag wala ang totoo sa'yo, madideceive ka. Amen? Ako nga, personally, si Mrs. nga, hindi niya alam. Merong tawag dito, anxiety and depression. Alam niyo, nung una talagang sabi ko, parang ang ano na itong i-accept. No? Kasi minsan, nakikita ko siya, yung kamay niya, naggaganyan, no? Tapos, natutulala in siguro mga 20 seconds, nang biglang pero noon pa naman yon, no? Sa biyaya ng Panginoon na naayos, and glory to God. Kasi bakit? Alam nyo, life is full of lies and deception. Kapag wala yung truth sa'yo. Amen? Mamumuhay ka saan? Sa kasinungalingan. Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are His delight.
Kasi bakit? Kagaya ng sinabi ko kanina, life and death is in the power of tongue. Kasi bakit? Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Masasabi ng bibig mo kung ano yung mga pangit na nararanasan mo, kung ano yung mga pangit na nakikita mo, kung ano yung mga pangit na naririnig mo. Pag sinabi ng bibig mo, it becomes natural. You speak life actually. Amen? You speak life. Kaya kapag humingi ang anak mo ng pera at lumapit sa'yo, tapos wala kang ibibigay, huwag mo sabihin wala kang pera. Pag Ma, pengin pera. Ang sasabihin mo, wala kang pera! Mukha na kayong pera! Di ba? Usually gano'n, no? Yung sinasabi natin. Why don't you try, hello, tingin po dito sa akin saglit. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speak. At nasasabi ng labi po natin. And sabi ng Bible, the life and death is in the power of tongue. Amen. Nasasabi natin yung laman ng puso po natin. Are you there? Are you there? Now, kapag lumapit at humingi ng pera, wala kang maibigay, ganito sabihin mo, anak, may pera ako, pero hindi ko pwedeng ibigay sa'yo. Kasi itong perang to is intended for specific purpose. Amen? Huwag mo sabihin wala kang pera. Kasi usually, no, kaya ka lalong nawawala ng pera kasi lagi mong sinasabing wala kang pera. Uulitin ko, life and death is in the power of tongue. Amen? Meron pa akong madalas na nakakausap. Pag kinakamusta ko, kamusta ka na? Ito, pastor, hina pa rin ako, pastor. Parang ano? Hello? Nakaano na kayo ng ganyan? Nakausap na kayo na, ang hirap kausap. Yung parang naapektuhan ka. Yung parang okay ka naman nung kausap mo siya. Pagkatapos mo siyang kausapin, ang bigat na ng dibdib mo. Naka-encounter ka na ng ganyang tao. Yung sa tuwing makikita ka, puro problema niya sinasabi sa'yo. Hello? Ay nako kapatid, kung hindi mo kaya, iwasan mo yung mga ganyang tao. Maapektuhan ka. Hello? Ay, may ganun akong kapatid na talagang kilala na kapatiran na sa tuwing kakamustahin mo, minsan ayoko nang kamustahin eh. Nadadamay ako eh. Hello? Oh, kamusta na po kayo? Ito, pastor, ganun pa rin. Walang pinagbago, pastor. Hirap pa rin ang buhay. Sabi ko sa kanya, so anong kailangan mo? May pera ka ba dyan, pastor? Kainis! Oh, iba eh. Hindi na lang sabihin, pastor, okay naman ako. Pero mas lalo ako magiging okay, pera mo ako 500. Di ba? Hello? May mga ganyang tao na paboritong-paborito na puro problema ang pinag-uusapan. Pulutan ang problema. O, sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yung tinutukoy ni pastor. Amen? May mga ganyang tao. Are you there? No? Ang mangyayari sa'yo, puro deception. Kasi nga bakit? Kakargahan ng demonyo yan, dyan ngayon mag-i-input ang demonyo ng mga hindi totoong bagay. Pag nag-input ang demonyo ng mga hindi totoong bagay doon sa mga maririnig mo, doon sa mga mararanasan mo, doon sa mga nakita mo, I tell you kapatid, I tell you, makakapasok ka ngayon sa deception. Na akala mo, tama yung ganong pakiramdam. Minsan papasok pa sa'yo, it's normal not to be, It's okay not to be okay. Minsan, ganun pa, okay nga siya, pero kamusta na kayo? Okay lang naman ako, pastor. Okay lang ako talaga. Pero in pain. Bakit hindi na lang sabihin? Just message. Pastor, I need your prayer. Pwede niyo po ba ako ipag-pray? Ano yung pagpe-pray ko sa iyo, kapatid? Nakunin na ako ni Lord. Ay, wag naman yung ganun, kapatid. Amen? So, life is full of lies and deception. Kaya nga, sinungaling ang bibig.
Pakisabi sa katabi, sinungaling minsan yung bibig na yan. Alam nyo, mga kapatid, kapag automatic alam nyong gawa ng demonyo, don't compromise. Alam nyo gawa ng diablo, don't entertain. Kasi bakit? Ulitin ko, tingin po dito saglit. Mga kapatid, tingin dito saglit. Ang problema kasi natin lagi, kapag si Lord, kapag ang demonyo nag-intervene, ang hilig natin mag-react kay Satanas. Amen. Sabi ni Satanas, diba? Sabi ko sa'yo hindi ka na talaga love. Ikaw ngayon, oo nga, hindi nga ako love. Diba? Ganun na mangyayari sa'yo. Hindi mo ako love. Nahirapan na ako sa'yo. Mamatay ka na. Usually. Amen. Walang magiging masaya at magse-celebrate ng Christmas sa pamilyang to. Ganon. Amen. Hindi ganon. Amen. Pag alam niyong gawa ng diablo, don't entertain. Minsan, alam niyo, hindi natin kailangan ng deliverance. Alam niyo kung ano kailangan natin? Salita ng Diyos. Kutusan ka ng pag-ibig at salita ng Diyos. Ikaw, hindi ka nagbabasa kasi. Kaya ka napapahamak, hindi ka nagbabasa ng Bible. Amen? Nagre-rely ka doon sa nababasa mo sa Facebook o sa dyaryo. May dyaryo pa ba? Hindi na ako nakakakita. May dyaryo pa? Meron pa? Okay, now next one. Ano pa po? Kapag nabubuhay sa eto na. Kapag walang truth sa buhay, eto, isa sa struggle. Life full of fears. Everybody say takot. Sino dito naranasan mo ng matakot? Talagang natakot ka severe, no? Yan kami nila Tito Jess. Nag-uusap kami ni Tito Jess. Sometimes may naikwento siya sa akin noon na talaga sobra yung naging takot niya kung ano yung mga boses na naririnig niya and so. Hayaan niyo po, darating ang time maririnig po natin siya mag-testify kung paano siya binago ng Panginoon. Amen. Kung ano yung mga sobrang takot niya. Sa sobrang takot daw niya, sumakay na siya ng sasakyan kahit wala siyang pera, pambayad. Diba? Ialis niyo na ako dito. Sa biyaya ng Panginoon, kasama nating nagwo-worship kay Lord. Amen. Ang hirap ng nabubuhay ka sa takot, mga kapatid. Sa totoo lang, ang hirap ng nabubuhay ka sa takot. Meron po ba ditong takot pa ring mamatay? Mahirap magsabi ng amen. Mahirap magsabi. Sa totoo lang, mahirap kapain yan. Hello? Ang taong hindi takot mamatay, yun yung taong sigurado after this life may pupuntahang maayos. Amen? Pag hindi sigurado, takot yan. Amen? Natingnan po natin, Matthew chapter 10, verse 28. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. Kasi pag hindi ka sigurado, I tell you, matatakot ka. Amen? At ang buhay kapag puno ng kasinungalingan, ayan ang nababalot. Kasi ako nga minsan, dahil nga, kaya kami, nagputol talaga kami, Lord, in Jesus' name. Hindi po namin to tinatanggap at dinidestroy, winawasak po namin ito sa pangalan ni Jesus. Why? Kasi hindi pala maganda na lagi kang kagaya niyan, no? Nag-less talaga ako. Ayoko na manood ng mga isyong panggobyerno. Pag-pray mo na lang ang Pilipinas. May stress ka talaga ngayon, gagawin mo talaga, no. Paltan mo yung lahat ng pwedeng maka-contaminate ng utak mo. Manood ka ng mga magagandang pelikula. Amen. Para, alam mo yun, yung more on motivational, inspirational, and so. Napanood nyo na po ba yung The Forge? Sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo, promise, maganda. Panoorin nyo po yung The Forge, maganda. Anyway, life full of fears. Huwag po tayong matakot. Mas maganda yung takot natin nasa Panginoon. Ito pa yung isa na matindi. Kapag wala yung truth sa'yo, ito yung isa sa magiging mo. Ano yan? 1, 2, 3, basa. Life full of hates and anger. Pag wala yung truth, galit ka lagi. Meron ba ditong mainitin ng ulo?
Lord, patawarin niyo po sila. Alam nila ginagawa nila, Lord. Yang mga maiinitin ng ulo, Lord, tamaan, bagsakan ng inyong pag-ibig at mapisa ng pagpapala, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Yang mga maikli ang pasensya, I rebuke it in Jesus' name. In Jesus' name. Are you there? O, yung mga maiinitin ng ulo. Kasi kapag wala yung truth, bad trip ka lagi. Pag may truth, hayaan mo sila. Balay, tatanda ako sa inyo. Ayaw kayong intindihin. Amen? Kasi bakit? Mapupuno ka lang ng galit, makakapagsalita ka ng hindi maganda, ano gagawin mo? Papangit ang iyong muka at ikaw ang siyang kawawa. Alam na alam niyo yung kantang yan, ha? Di ba? Nakakita na kayo ng taong ganyan, nakasimangot ka na lang palagi. Para bang ikaw na ang nagmamay-ari ng lahat ng sama ng loob. Nakakita na kayo ng ganyang muka? Pagmumukha mo ay hindi maipinta. Nakalimutan mo na ngang tumawa. Ito masaklap, sumasayad na ang nguso mo sa lupa. Kapag walang truth, laging galit. Laging may kagalit. Laging may kaaway, and so and so. James chapter 1 verse 19 to 20. Know this, my beloved brothers, let every one person be quick to hear, is slow to speak. Hello? Okay, ulitin ko. Let every person be quick to hear. Please, mabilis na pakinggan. Is slow to speak. Dahan-dahan. Pwede kaya yon, no, para hindi ka magalit? Gigigil ako sa'yo. Amen. Pwede ba yun? Pwede naman, no? Pwede naman. Hello? Alam mo, gigil mo ako. Pwede ba kitang sampalin ng blessing? Sipain ng panalangin at bugbugin ng pagmamahal? Kakagigil ka ha? Slow to speak. Slow to anger. For the anger of man does not produce the righteousness of God. Kaya nga sabi nila, pag galit ka, huwag kang magsasalita muna. Pag nakaramdam ng galit, manahimik. Meron pong rules na tinatawag, 90-second rules. You know what rule is this? Ano yung rules na yan? Yung kapag nagalit ka, magbilang ka ng 90 seconds. 90, 89, 87. Pag galit ka, 86, 85, 84. Pag galit ka, bilang ka ng 1 to 90. Pansinin mo, wala na yung galit mo after. And then, tsaka ka magsalita, tsaka ka mag-isip. Kasi bakit? Totoo. Totoo. There's a 90-second rules. Totoo yun, mga kapatid. Apply nyo, mga kapatid. Apply nyo. After that, imbis na galit, makakapag-pray ka na lang, Lord, kunin mo na sila, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Yung pala yung prayer mo. Amen! Palakpakan natin si Lord. And next, kapag walang truth, eto na lang, punong-puno ka ng panghihinayang. Pag walang truth, punong-puno ng panghihinayang. Regrets in every decision, regrets in dreams or ambitions, regret in their career, regrets for nothing giving their best to their loved ones. Nangihinayang ka. Sino yung ganyan? Nangihinayang puso ko. Diba? Nangihinayang ka. Ganyan na mangyayari. Sana, binigay ko yung best ko. Sana, hindi ko ginawa. Sana, dalawa ang puso ko. Patay! Wag ganon. Isa lang ang puso, ha? Amen. Wag ay dalor na adpe, ha? Ay dalang kumare. Amen. So yung mga ganyan, punong-puno ka ng panghihinayang. Lalo na yung mga nawalan ng mahal sa buhay, give your best shot to your loved ones para hindi ka manghinayang. Amen? Sakit yan talagang ganun talaga mangyayari sa'yo. No, ibigay mo na yung the best sa bawat isa. Alam niyo, binigay ko yung the best ko sa misis ko.
Purihin ang Panginoon. Amen. Binigay ko yung the best ko sa Kanya. Binibigay niya yung the best niya para sa akin. Binibigay ko yun. Hindi ko nga alam na may struggle siya eh. Hindi niya rin naman alam na may struggle siya. Hindi ko rin alam na ako nag-i-struggle na. Hindi niya rin alam na gano'n. Meron palang gano'n, no? Nangyayari pala talaga yon. Bigla ka na lang ikukumbik ni Lord, ayusin niyo yung ganitong sitwasyon. Amen? Bigla na lang namin makikita gano'n na pala yung nangyayari sa amin. Hello! Buti, salamat sa Panginoon, buhay ang kanyang salita, naagapan namin. Para hindi ka manghinayang, ibigay mo yung best mo sa Panginoon ngayon. No, sa mga kapatid mo sa Panginoon, ibigay mo yung best mo para sa mga kapatid mo. Amen. Are you there? Kasi bakit? Magulo buhay kapag walang katotohanan. Amen. Magulo. Magulo personal belief. Yung akala mo, tama ka, tapos malalaman mo, mali ka pala. O ano mangyayari? Ay, sablay. Ano pa? Yung lahat gusto mong awayin, kontrabida be like ka. Yung ikaw si Mara Clara sa buhay ni Mara, at ikaw sino? Si Rigor. sa buhay ni Tanggol. Alam mo yung mga ganyan? Alam, wag na lang maging bitter, no? Maging ano tayo, kasi magulo ang buhay. Tignan po, pasok po tayo dito. Ano ang buhay kapag nasa katotohanan ka? Ano ang buhay? Mapayapa ang buhay. Amen, maayos. In peace. Kapag wala kay Lord, magulo. Kapag na kay Lord, may kapayapaan. For to set the mind of the flesh is death, but to set the mind in the spirit is life and peace. Kapag lagi kang nasa presensya ng Panginoon, I tell you, there is no work of the enemy that can destroy you. Kasi bakit? Hindi papayag ang dyablo na panghimasukan ka niya. Kaya kapag nakakapasok ang demonyo, marahil there is something wrong. Amen? There is something wrong. Mandadamay ka talaga ng iba. Hello? Ano pa? Tingnan po natin. Ang ganda niyan eh. May kalayaan ang buhay kapag may katotohanan. Amen? The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom to the prisoners and recovery of the sight of the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Everybody say, kalayaan. Amen. Ang sarap ng malaya. Amen. Malaya ka sa gawa ng kaaway. Kasi nga, nilalayuan mo ang kaaway, hindi ka lumalapit sa kanya, tinatakbuhan mo siya. Amen. Mararanasan mo yung freedom, kapatid. Mararanasan mo yung freedom na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang freedom ng mundo, marami kang pera. Pero ang freedom ng Diyos, kahit walang laman ng bulsa mo, nakangiti ka. Ang freedom ng Diyos, maayos ang kayong pangangalusugan. Hello? Amen. Nagpunta kami ng Bicol, no? Katatapos lang namin ni Pastor Joe sa Mission Bicol. Purihin ang Panginoon. No po, kung dito sa Maynila, mahal ang lobster doon. Merienda lang namin. Merienda lang namin yung lobster doon. Grabe. Tapos, doon ko nakita na hindi mo kailangan ng marami kang pera para lang maranasan mo yung kapayapaan ng Panginoon. Sapat na yung nagmamahal ka ng tao. Tingin po sa akin saglit. Gusto ko i-share tong encounter namin sa Bicol. Pagdating namin ng poblasyon, no? Hello? Pagdating namin sa church, yung bagong bukas nating church sa poblasyon, meron na kaagad tuna na napakalaki. Tuna. Ano yun? Blue marlin. Sarap. Ang laki. Promise. Suko yung laki ng kawali. Pagdating namin doon, meron na kagad kalahating bilao ng palitaw, kalahating bilao ng sapin-sapin. Ano yun, Galing sa isang konsihal.
na member po natin doon. Galing sa isang konsehal na member po natin doon. Alam niyo mga kapatid, hindi kami dumukot ng pera talaga. Promise. No? Iba. Hindi ka magugutom pag mahal mo si Lord. At mapagmahal ka sa tao. Promise, yung mga tao mismo gagawa ng paraan para, alam mo yon, para gawin nila yung part nila, para magawa mo yung best mo sa Panginoon. Amen? Hello? May pinuntahan kaming bahay. Knowingly, Bicol, hindi po sila ganun ka well off. Tama ba yung term ko? Hindi sila ganun ka well off, mga kapatid. May pinuntahan kaming bahay. Binisita namin para ipag-pray yung bahay. Nakita naman namin, okay, good. Nagulat ako na yung babae, yung asawa, no? Lumapit sa amin, shinake hands, nagulat ako may Pentecostal handshake. Pentecostal handshake. You know what is Pentecostal handshake? May pera. Ang tagal ko nang hindi naranasan yon. Simula nang nagkaroon ng nalipat ang turning point sa bayan, Ebamin, at dito sa Central. Hindi ko naranasan yon. Yung Pentecostal handshake. Pagdating doon, nagulat ako. May umipit. Tumusok sa palad ko. Nanlaki mata ko. Nangatalang lamang ko. May islain ako eh. Lakas ng anointing. Di ba? Pagtingin ko, oops! Tito Vic and Joey, bukas ang langit. Hello? Nagulat ako. Tapos binabalik. Hindi sis. Ano kailangan niyo yan? Mas kailangan niyo. Ganito rin. Wala naman kaming problema. Ganon. Sabi niya, hindi pastor. Para po sa inyo yan. Mahal po namin kayo eh. Alam niyo, grabe, ko. Sabog ako, lumalakad pa punta ng church. Grabe itong mga to. Hindi sila ganong ka-well off, pero napaka-generous. Eto pa. Umalis na kami ng poblasyon, pero hindi kami nagutom doon. Sunod-sunod ang blessing. Pagdating na, umalis kami, punta kami ng Akal, yung one of our church in Mananaw. Hindi, Mananaw, mali daw yan. Kinurek ako dyan. Mananaw. No? Dumating kami sa Mananaw, pagdating namin doon, pagbaba namin ng bangka ni Kuya Jo, Blue Marlin na naman. Ang laki, doble, nung laki nung una naming Pagkababa namin, isang mangingisda doon, inabot sa amin. Para sa inyo. Ang tanong ko pa, magkano po yan? Kasi ang laki. Ang iniisip ko, baka nasa 700, nasa 1,000 pesos. Nagre-ready na ako. Inabot sa amin. Hindi po yun natin kapatiran sa church, Hindi natin kapatiran sa church. Inabot sa amin yung tuna. Ang word ba naman sa akin? Hindi, inyo na yan. Hello? Panghapunan nyo. Sabi sa amin ganon. Sabi ko kay Kuya Jo, sarap tumira dito, Kuya Jo. Araw-araw may blue marlin ka ng Hello? Ang sarap. Amen. Grabe. Iba talaga pag may kalayaan ang buhay. Hindi ka nangangamba sa buhay. Amen. Sabi ko nga, parang walang kwenta pera dito Kasi gumanda yung metabolism ko, bumalik sa dati Nung naandun ako umayos. Amen. Sabi ko, iba talaga ang ng client. Sa mga gustong sumama sa amin sa Bicol, sama lang po kayo. Tito Ricky, enjoy na enjoy Oo. Enjoy na enjoy siya Gusto niya na nga magpaiwan. Kaya lang sabi ko, hindi, walang magsasayaw sa unahan So, attend ka pa, dito ka pa rin sa Kailangan ka namin sa praise and worship. Amen? Hello? Next. May kagalakan ng buhay. Kapag may truth, may kagalakan ng buhay. Amen? Kanina, sabi ko, nakakita ka na ng taong lagi nakasimangot. Ngayon, nakakita ka na ng taong lagi nakangiti. Di ba hindi normal? Di ba? Hindi normal yan, kapatid. Di ba? Imagine,
Yan, nagkakasalubong tayo, ganyan. Ano iisipin mo? May topak ata si pastor, ah. Hindi kasi normal. Why we don't try to become, this thing will become normal. Amen? Na kapag nakita ka ng tao, mukha kang masaya lagi. Amen? Parang wala kang pinagdaan ng problema. Pakitignan nga yung katabi, mukha bang may sapi? Pakitignan. Nakangiti ba? Kapag nakasimangot yan, baka may sapi yan. Tanungin mo kung ilan sila dyan. Amen? A joyful heart is good medicine. Everybody say, kagalingan ang masayang puso. But a crushed spirit dries up the bones. Patig na mapag-depress ka, stress ka, may pinagdadaanan ka, matindihan na itsura mo, laglag yun. May struggle, hindi naman mawawala, pero masaya pa rin. Amen? And last, may pag-ibig. John 13:35. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Ano daw? Pag may pag-ibig. Kapag nandun daw sa iyo yung truth, may love. Amen? Yung mga taong hindi ka intindi-intindi, iintindihin mo. Yung mga taong kailangan ayusin ang buhay, aayusin mo. Amen? Yung mga tao na mahirap unawain, uunawain mo. At gagawa ka ng paraan para maayos ang lahat ng sitwasyon. Amen? Kasi bakit? Mahal mo yung sitwasyon. Mahal mo sila. Mahal mo yung gawain, mahal mo pamilya mo, mahal mo anak mo, mahal mo magulang mo, and so and so. Iba pa rin kapag may pag-ibig. Diyan tayo makikilala ng Diyos. At diyan din tayo makikilala pala ng iba, I mean. Pakitignan ng katabi. Yung katabi mo ba mapagmahal? So I don't know what struggle na meron ka ngayon. Amen? Hindi ko alam kung anong napagdaanan mo this past few year, months, no? Alam nyo, masarap kapag napagtagumpayan yan sa tulong ng salita ng Panginoon, sa tulong ng ating Diyos. Amen? Isama mo si Lord. Kapatid, ulitin ko, isama mo si Lord. Iba kapag nandiyan ang Diyos. Siya ang tutulong sa iyo para makalabas ka doon sa pangit na sitwasyon ng iyong buhay. Let's all stand, tayo po tayong lahat.